Ako'y hindi mundo. Bahagi mo ako isa ay tayo ay may mga karanasan na akala natin ay minumundo tayo. Yung mga mahal natin sa buhay na yumaman ay hindi mo magmumundo sa atin yan. Hindi manalakot yan. Kung ayaw mo sa mga mga manunulat ng ating pananampalataya ay maaari lamang na sabi nga ay magparamdam sa atin yung mga mahal natin sa buhay na sa dalawang pagkakataon. Una ay para sila ay ipagdasal, humihingi ng panalangin. Pangalawa ay baka mayroon lamang hindi ay naiwanan na hindi mahayag nung siya ay nabubuhay. Pero sabi na namin ay ito ay mga rare occasions na maaaring payagan sila na bumalik dito sa lupa. Pero yung ating paniniwala ay yung mga mahal natin sa buhay na namatay, sabi nga, ay sila ay maglalakbay na. Sila ay patutungo na habang sa kabilang buhay. Hindi sila para anahan dito sa daigdig na ito sa matatapos na yung panahon na hinilagi nila dito sa mundo ito. So bahagi ko, minsan sinasabi na bakit paano yung nakita ko kamukha ng tatay ko, parang kumilos yung tatay ko. Hindi na ho yung tatay niyo. Bahagi yun. So sabi nga ay yung mundo kung yun talaga yung kaluluwa ng mga mahal sa buhay ay hindi yan para manakot. Kahit na yung mga taong sinasabi na may sama na loob ng panahon na sila nabubuhay sa daigdig na ito. Hindi na sila yun. Sila ay hinuhuskahan na doon sa kaharian ng Diyos. Ngayon, sabi na natin, bakit sa Jesus? Bakit sa Jesus ay nagpakita sa kanyang mga alagad? Naliwanag mo ang sinabi ni Jesus, no? Siya ay hindi mundo. Kaya nga, bahagi at ano yung nakita nila, yung Kristo muli ng buhay. Hindi lang ito espiritu. Ito ay ang larawan ng utamagi natin, ang Daritsel Christ. May katawan at may espiritu. Kaya nga maliwanag na nakita natin ito na ipinakita ni Jesus yung kanyang kamay na may sugat
at ang kanyang pag-ibigan. Pero hindi naman yun ang ginawa niya. Kumain siya. No? Kaya ano siya, may makakain ba siya naman. Kaya ipinakita, nagbigay ng pagkain at ginain niya Jesus para patunayan na hindi siya multo. Kasi yung multo, ang gano'n natin, yun ay pure spirit. Pag sinabi natin pure spirit, walang laman nun. Kung makikita natin, kung siya kahit na siguro hugis, wala tayo makikita hugis na gawa namin ay pure spirit. Kaya kalimitan sinasabi na yung mga nakikita namin, nakakala namin ay multo na mga mahal namin sa buhay. Hindi yun. Yun ay kung tawagin namin ay mula sa masasamang espiritu. Yun ay mga nagtitirang mga anghel na bumagsak sa langit. Pero yun ang maliwanag na pinakita ni Jesus na dahil sa niyang ipaalala na siya'y muling nabuhay. Bahagi para pagtubahin yung pagtingin na kinakailangan patunayan ng mga alagad na siya ay muling nabuhay. Ito ang pagpapalaga sa kanila, sa kanilang pangangaral. Kasi sabi namin, walang kwenta kung lahat ng mga ipinamalig na Jesus ay kung hindi siya muling nabuhay. Kahit ang ganda na turo na Jesus ay walang kahinanglan kung siya ay hindi muling nabuhay. Kasi yun yung kaganapan na lahat ng pinanago ng Diyos na magpapatunay na mayroon din tayong buhay pagkatapos ng kamatayan. Bubuhayin din tayo ng Diyos. Nais ng Diyos na nakasama na tayo doon sa kanyang kahit. Kaya ngayon sabi ng Jesus, kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Ang alin, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus Cristo. Kaya nga, yung patuloy namin pagtuloy na naway maging bahagi tayo ng pagkilos na ito sa ating paniniwala namin. Sabi nga, paano tayo magiging saksi na muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo. Ay di, sana ay makita rin natin yung ating katatagan. Lalo-lalo sa mga halimbawa na pinakita sa atin ng mga unang Kristiyano ng mga sumusunod pa mga tao tunay na sumusunod tumutugon sa panawagan ng Panginoong Kapal na panghawakan natin ang kahalagahan ng ating pananampalataya, yung tibay at lakas na gawin natin yung ipinamamalig na Jesus. Bakit? Sapagkat siya ay muling nabuhay. At isang bahagi na ito yung magiging tapat hanggang wakas. Pagkakataon na may pamalig namin yung turo ng ating Panginoon
sangayon sa buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Gaano man ito kaliit sa paningin natin, pero mahalaga yan yung pagiging tapat natin sa ating pananampalataya. Kaya sabi mo nga, kahapon, kasi ikarugtong din yung kahapon, yung pagkilala nila sa kay Jesus nakasama nila sa pamagitan ng salita ng Diyos o sa pamagitan ng paghahati-hati ng tinapay. Yun yung kahalagahan ng pinamani ko. At nawa, makita ko natin. Sabi nga ay underrated si isang Padre Pio. Yung kanya ibinahayag natin. Kahit na raw mawala ang araw, wag lang daw mawala yung pakikisan natin sa banal na pagdiriwang ng misa. So, bahagi yun sapagkat yun ang magbibigay sa atin ng katatagan sa pagkahan natin sa daigdig na ito. Sapagkat sabi na natin, kaya nga sabi niya, gusto ko umayin, ba't hindi ko magawa? Ako, doon tayo lakas. Saan tayo kukuha ng lakas? Ay doon. Doon sa ipinahayag ng mga alagad sa pamagitan ng salita ng Diyos at sa paghahati-hati ng tinapay. Na natatagpuan namin saan? Every time na nakikita tayo